Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayun, welcome back again sa ating YouTube channel, mga Kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga kaganapan sa loob at sa labas po ng Itbulaga. And iba-iba man po tayo ng sinusuportahang politiko, ay hindi natin iiwanan ang paglilingkod ng tapat dito po sa mga Dabarkads sa Itbulaga and syempre sa TBJ. So meron tayong pag-uusapan mamaya na kung saan ay tungkol po ito sa isa sa mga TBJ na kung saan ay dinadawit po mga Kadabarkads dito po sa mainit na issue ngayon. Pero bago po ang lahat, nais ko lamang pong ipakita sa inyo etong drawing po ng isang fan ni Maine Mendoza. Ito po ay drawing ng mga mukha po ni Maine Mendoza and mga picture niya na sinishare niya po sa kanyang social media. Sabi nga dito, I've been in an art block for 3 years but you inspire me to draw and paint again. Thank you. And makikita nga dito yung iba't ibang anggulo meron si Maine Mendoza. Nakakatuwa kasi kuhang-kuha niya po yung mga outfitan po ni Maine and syempre yung hugis, yung kurba po ng kanyang mukha, ang husay niya talaga. Kaya naman nirepost ito ni Maine Mendoza sa kanyang Instagram story. Samantalang si Dabarkads at Asha Mulak naman, talaga namang kabi-kabila po ang mga naglalakihang billboard dito po sa EDSA at kung saan-saan man dyan po sa Kamaynilaan. Nakakatuwa lang na talaga namang ang dami pong mga advertisers na talaga namang kumukuha po sa kanya kasi alam po nila ang tunay na karisma ng isang Atasha Mulak. And ito pa nga po, para naman ito sa Vision Express na kung saan ay ang minomodel po ay eyeglasses. So ilan lamang yan sa mga ini-endorso ni Atasha dahil meron pa siyang cellphone, meron pa siyang shampoo which is yung Palmolive at meron pa siyang IAM, yung iniinom po mga Kadabarkads. Kaya nais ko lang i-congratulate itong si Atasha dahil simula po nang siya ay tumapak sa Itbulaga, doon na po sumibol ng sumibol at naglow ang kanyang karera. Samantalang congratulations naman kay Raisa Madison dahil malapit na po siyang graduate. Katunayan po niyan ay binahagi po ni Raisa Madison ang kanyang photoshoot sa kanyang graduation picture. Sabi niya nga dito, graduation pic, pero ang tanong, ako na magdudugtong, gagraduate kaya? Oo naman, Raisa May, kayang-kaya mo yan, ikaw pa, 'di ba, na pagsasabay mo nga ang pag-aaral at trabaho. Kaya naman maraming na-inspire sa ginagawa mong yan na kabataan. Kaya ngayon pa lang, congratulations agad sa'yo. At alam niyo po mga Kadabarkads, ang daming bumating Dabarkads natin and syempre si Atasha Mulak bumati din dito kay Raisa Madison, si Ann Ferrer, si Queen Amber, at marami pa pong iba. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito kay Tito Soto na kung saan ay dinadawit po sa pagkakaaresto ni dating President Rodrigo Roa Duterte. So kahapon 'di ba naaresto po si ex-President Duterte, no? Ngayon, idinadamay po si Tito Soto. Idinadamay po sa pagkakaaresto nitong si Tatay Diggs, 'di ba? Ako, suportado ko si Tatay Diggs, pero si Tito Soto po, iba po ang suporta ko diyan. Malaki po ang naitulong ni Tito Soto, malaki ang naitulong ng Dabarkads, ng TBJ at ng Itbulaga, kaya hindi ko po tatalikuran ang Itbulaga. Ang suporta ko sa kanila, lalo na po kay Tito Soto. Iba-iba man tayo ng politikong sinusuportahan, pero suportado ko si Tito Soto. Yan po ang tatandaan ninyo. Meron kasing ibang mga viewers, hindi ko alam kung Dabarkads ba talaga yan. Sabi nila nung nalaman nila, ay, supporters ka pa na ni ganito, bye-bye. 'Di ba? Babay daw po mga Kadabarkads, no? Dahil ang suporta ko daw ay hindi yung katulad ng sinusuportahan nila. So hindi man tayo pare-parehas ng sinusuportahan, pero ang pagiging lehitimong Dabarkads,
suportado ko yan. Talagang ipagtatanggol ko po si Tito Soto. Hindi po at walang alam si Tito Soto sa pagkakaaresto na ex-President Duterte. Hindi po, no? Labas po dyan si Tito Soto. Kaya sa mga nagdadamay sa kanya, hindi porket siya po ay panig ng bagong Pilipinas na alyansa, ay si Tito Soto ay kalaban na po ng mga Duterte. Hindi po ganun. Hindi po ganun, no? Si Tito Soto ay kasama lamang dyan sa grupong yan, pero syempre, meron pong paninindigang sarili si Tito Soto. Kaya kung galit sila sa panig ni Tito Soto, labas po doon si Tito Soto. Okay? Sabi kasi dito, labas si Tito Soto sa pagkakaaresto ni ex-Pres Duterte. Batas ang humatol at hindi si Tito Soto. Highs. So, isa lang yung masasabi ko dito, labas si Tito Soto. At kung ano man po yung problema dito sa side ni ex-Pres Duterte, labas na po, no? Labas na po si Tito Soto. Wag po natin yang idadamay. Sabi kasi dito sa mga nag-komento, wag ninyong isisi sa iba. Kung may kasalanan, dapat lang na managot. Sabi pa ng isa, ewan ko, actually Soto Binay Lacson lang iboboto ko sa alyansa. The rest, pag-iisipan ko na. Sabi pa ng isa, kasama ka sa, ayan, kaya damay-damay na yan. Hanggang sa mga pamangkin mo, damay rin sa pamumulitika. Ako ang masasabi ko lang sa inyo mga Kadaber Gods, alam ko meron kayong mga sinusuportahan na politiko, pero hindi ko panghihimasukan yan. Yan paniniwala nyo eh. Wala akong dyan. Basta tayo sa Daber Gods lamang po ang suporta ko. No, ang suporta ko sa Daber Gods lamang, pero yung aking sinusuportahan, labas na po dyan. Basta tayo, nagkakilala tayo sa Daber Gods, sa Itbulaga, TBJ, hindi po ako tatalikod dyan. Tito Soto, suportado po natin yan. Kaya kung sino man pong mangdadamay sa kanya, nakalaban po ng side ng alyansa niya, labas po si Tito Soto. Okay, labas po siya dyan at wag nating gagawa ng issue si Tito Sen. Then sabi po ni Tito Sen dito, hiintayin pa ba nating magkagulo ang bayan bago labanan ang mga fake news? Yan po ang sagot ni Tito Soto sa lumabas na pagdadamay sa kanya. So, sino ba kasi ang nandadamay kay Tito Sen? Labas naman talaga siya dyan. 'Di ba? Grabe naman yung mga nandadamay dito kay Tito Sen. Hindi porke kaisa po si Tito Soto sa bagong Pilipinas na alyansa, kalaban na po siya. Hindi po, mga Kadaber Gods. Hindi po. Samahan lang po yan at naniniwala akong merong sariling paninindigan si Tito Soto once na siya ay naluklok sa pwesto sa Senado. Kaya yung mga nagkakalat dyan ng fake news, naku po, ito na yung inyong katapusan. Dahil sabi pa dito, dapat nang tugisin daw ang mga nagtatago sa dilim at nagpapakalat ng fake news. So, ayan po ha. Kaya yung mga gumagawa dyan ng mga kwento, naku, may araw din kayo. So, paano hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat sa patuloy po na pagsuporta.